guys! Gawa ng tinawagan ako ni Jackie, chinat ako ni Jackie, pupunta kami ng dagat. Gagawa ko ng pandesal. Ito ang aking ingredients. Kalahating kilong harina, mantikilya or margarine, sugar, at yung instant yeast ay binabad ko na. At syempre ang itlog. Binati ko yung itlog para hindi mahalong maigi. Ayan. Ipoproceed natin ang ating paggawa at syempre kaunting asin, pinch of salt. Ayan, magpoproceed tayo sa paggawa. Ihahalo natin ang itlog. Ayan. Halo-haluin. At ilalagay natin ang sugar. Ayan. Kaunting sugar lang para hindi ganong matamis. Kasi hindi magandang matamis na matamis. Yung kaunti lang. Ayan. At syempre, ilalagay natin yung instant yeast o libadura. Ayan. Kailangan kunin natin lahat para sa ganun ay panghuli ang butter. Yung butter ay ihuhuli kong ilagay. Siyempre, hahalo-haluin natin hanggang mahalong maigi at imasa natin ng 15 minutes. Ayan, ilalagay ko na ang butter or margarine. Tapos inid ko siya ng 15 minutes. Room temperature lang po ang butter. Para sa ganon, hindi ko minimilted ang butter. Kailangan room temperature siya. Ayan, ininid ko siya hanggang lumambot ang dough. Hanggang umabot ng 15 minutes. Kasi pag mainit ng 15 minutes, ang dough ay magiging elastic siya. Kaya, malalaman mo kung okay na siya. Ganito po ang itsura ng dough. Pagka okay na siya, magiging elastic. Kailangan 15 minutes igaganito mo siya. Mahirap gawin, lalo kung mano-mano, dahil wala naman yung makina namin dito. Ayan, wala nang dumidikit sa kamay. Ganyan. Ibig sabihin, okay na yung dough. Yung elastic na siya, hindi na siya napuputol. Ganyan ang itsura. Pag ang dough ay magandang pagkagawa. Ayan. Walang dumidikit sa pinag-aanuhan. Ito, talagang magandang klase ng dough. Ayan. Kailangan pang kaunting ano pa. Kaunting masa pa para maging okay. As in, sulit na okay siya. Ayan. Ayan guys. Sa kaunting bagay lang ay saya natin ang ating mga katropa. Ayan. Mura lang naman ang harina. Mura lang ang ingredients ng gumawa ng pandesal. Sobrang mura. Hindi mahal. Mahirap nga lang magmasa dahil manual. Sa kamay lang. Wala kasi dito yung makina namin. Kaya, ayan guys. Ililib ko siya ng 1 hour. Para sa ganun ay umalsa. 1 hour lang. Ayan, lalagay ko siya dito. Ayan o. Lalagay ko dyan. Tapos, tatakpan ko ng plastic. Ayan guys, umalsa na ang unang pandesal. Tingnan niyo. Pag magandang pagkagawa yan. Talaga naman, magandang pagkagawa. Ayan, ibilugin ko siya. Ayan guys, ang ganda ng dough. Talaga naman. Ito yung dough. Hahatiin ko siya sa dalawa. Ayan. At syempre gaganunin ko siya. Ito guys. At nang magagawang pandesal. At syempre nakahanda rin yung breadcrumbs para pag-anuhan ko ng pandesal.
Ayan, natin, pinibay ko ng ganito. Tapos bibilugin ko siya. At iaano ko sa, ipapaano ko siya sa breadcrumbs. Ipapadaan. Ganito ang paggawa. Ayan guys. Tapos ililid ko siya ng 15 minutes bago ko isalang. Ganyan. Tapos igaganito ko siya sa breadcrumbs. Ayan. Ito ang paggawa ng pandesal. Ayan. At syempre, ilalagay ko siya dito. Hanggang matapos. Ayan na guys, yung aking pandesal, isasalang ko na siya. O, ang lalaki. Napalaki ko ng husto. Pero it's okay. Kami lang naman ang kakain. Ayan. Isasalang ko na siya sa oven. Sana hindi. Sasalang ko sa oven ng 180 centigrade at 20 minutes. Ayan guys. Ayan guys, luto na ang aking pandesal. Ayan luto na siya. Sarap. Talaga naman, sarap ang lalaki ng pagkagawa. Ayan. Ang laki naman ng pagkagawa. Pero okay lang. Sarap siya. Ang lambot-lambot guys. Ayan. Masarap yan kasi maraming butter. Dinamihan ko ng butter para Kaya lang, hindi ko muna tatanggalin. Kasi kung ilalagay ko na sa supot, magpapawis. Kaya ganyan muna. Prepare ko muna ang aking gamit.